Magandang tanghali sa inyong lahat, Academy students! Yun, nasabi ko. Malakas pa sa sound card ni Boss Romer yan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Academy students and to all the faculty and staff of the CBBA. Magandang tanghali po sa inyo. Enjoy your lunch dyan. And of course, magandang tanghali Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng mga kapatiran natin na siyang sumusubaybay na po ngayon mula North, South, East, and West corner ng ating simbahan. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome once again to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. And today's Mother's episode, kaya sa lahat ng mga nanay, asawang babae, makinig ng maigi. Yan, dahil this program is especially made for you. And of course, ay wala po tayong ibang hangarin dito kundi tayo po ay matuto ng prinsipyo mula sa salita po ng Diyos. And magandang tanghali po sa lahat ng mga areas. Of course, sa aking pong area, Southeast Family, Southeast Chosen Generation, mga young people ng aming area, Southeast Men Rescuers, and Southeast Prayer Warriors. Magandang tanghali po sa inyo. And ganun din po sa aking asawa, Mami Shobe and Baby LG, alas 4 natulog. Ay, wow. Shoutout sa inyo, no? At of course, ay nais ko lamang po ipaalala sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay pa lang sa programa natin na ito. This is a Baptist lunch, no po? And this program is specifically designed for the members of Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact. But we are not holding you back for watching this program. We want to be a blessing. If you want to watch this program, you are free to do it. And if you don't watch the program, you are free to live. Okay? At wala po kaming ibang hangarin po dito kundi ang mga bukas na puso at kaisipan ng mga anak ng Diyos ay merong matutunan mula sa prinsipyo ng salita ng Diyos. We're not here to condemn people or to put anybody to shame. That's why if you don't like the program, you can leave and let's avoid the hate speech. I know it's very normal when it comes to social media. Shout out sa lahat ng mga nagalit sa ating page dahil sa post na si Jesus Christ ay Baptist ng ating mahal na pastor. So shout out po sa inyong lahat and welcome to CBBC CSI. Ano po? And kung kayo man po ay masasaktan, disclaimer alert. Kung kayo man ay masasaktan sa panonood ng programang ito, it's because we are talking about the Word of God. No po? And pagdating sa salita ng Diyos, tandaan po natin that it is like a hammer na kung saan dumudurog. Okay? Dumuturog ng kasalanan ng tao. It's like a sword. Sabi nga, it is sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing of soul and spirit. No? Kaya tagus talaga ito sapagkat ito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga bagay na kung saan ay hindi naaayon sa tao. Kaya normal na magalit po kayo, normal na masaktan kayo because ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng pamamaraan natin in God's point of view. Okay? And tandaan po natin laging sabi ng Bible that there is a way which, or the other verse says, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Okay? So, kaya yan po ang tatandaan po natin. And sabi ng Bible also in the book of Proverbs, that every way of man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Okay? So, kaya normal na masaktan po tayo pagdating sa salita ng Diyos. Pero nais ko po ipaalala muli sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin that we're not here to condemn people, but we're here to be a blessing. Kaya kung ayaw nyo ng programa, di po namin kayo pipilitin manood ng programa. But if you want to learn, you can get something from here. I promise you that. Okay? So yan lamang ay disclaimer para ma-enjoy natin because this program is meant to be enjoyed. No? At sa lahat ng mga nanonood dyan, ng mga nanay, ng mga tatay, o mga nanay, mga asawa na babae, no? Ay alam ko po na yung iba ay talagang inaabang-abangan katulad ni Ma'am Imelda. Yan, shout out kay Ma'am Imelda from Davao. Sabi ni Ma'am Imelda kanina, excited siya dahil makaka-relate na naman siya sa topic. Alam ko hindi lang si Ma'am Imelda ang ganyan,
kundi maraming mga nanay at maraming asawang babae ang excited sa programa po na ito. Kaya sa lahat ng mga viewers po namin dyan, sit back, relax, and enjoy. Alam ko yung iba mamaya-maya pa kasi susunduin pa lang nila yung kanilang mga anak na pang-umaga. No? Akalain nyo po, no? 12 years old, pumapasok ng 5 o'clock ng umaga. My goodness. Matindi, di ba? 7 years old, di ba? Grade 1, pumapasok ng 5 ng umaga. My goodness. Matindi. Kaya alam ko po, maraming mga nanay po dyan na nagsusundo pa. Kaya pagbalik ninyo, tapos pagbukas ninyo ng Baptist Lunch, kung kayo na yung tinutukoy namin, huwag kayo magagalit. Huwag kayo magagalit sa amin. Alright? Again, I welcome sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Let's enjoy this program. And of course, with me, ay kasama ko po ang co-host ng programa pong ito. Wala pong iba kundi si Ma'am Cynthia Gumabay and si Ma'am Marnelly Dolor. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. At andito po muli ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talagang maraming salamat po, Sir Maki, ang ating pinakabatang Batikanong co-host and host na ngayon talaga. Di ba? Bawi-bawi lang yan. Hindi, nakakatuwa, di ba? From Tuesday, lahat ng programa ng ating simbahan, andyan lagi si Sir Maki na talaga namang ginagamit ng Panginoon tunay sa gawain. Kaya patuloy po tayong magpalakasan sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng mga comments dito. At sa totoo lang po, natutuwa kami kapag as in, parang kaharap namin kayo na nagkwekwentuhan tayo, para may fellowship lang tayo. Malayo man ang ating distansya, pero napakalapit na ninyo at natin sa bawat isa. At marami pong salamat. Parang nakita ko pa lang dito na mission natin ay si Sir Ian Cuarez. Ibig sabihin, andyan na rin si Ma'am Chona. At siyempre, si Ma'am Sandra. Hello, Ma'am Sandra, yung aking inaanak. At hindi ko rin kalilimutan si Ma'am Imelda na talaga namang nakakatuwa. Yan ang malayo talaga. Nasa Davao, di ba? Pero talagang napakalapit po natin. Ma'am, pag nakapunta kayo dito sa Manila, drop by po kayo dito sa CSI, sa church, para naman kahit pa paano nagpangipangita tayo. Si Sir Dylan Blake, di ba? Kahit mga tatay, andyan pa rin, mga masugid nating taga-subaybay. Si Ma'am Rosario, si Sir Andy. Hello, Sir Andy. Hello po. At si marami pa po dito. Mariel, si Ma'am Mariel Perez, Caligyan, at lahat po. Ma'am Leticia Aranda, si Ma'am Helen Kapundan. Para si Ma'am Helen, nasa ibang probinsya. Hello, Ma'am. Hello po. Parang pag nakita ko yung profile niya minsan pag may nakita po akong bagong mukha o kaya yung laging nagko-comment, tinitignan ko po yung profile. Si Ma'am Helen, Ma'am, taga saan po kayo nga? Nalimutan ko. Ato, yung ating kapapanganak lang, si Ma'am Blessy. Ito rin, inaanak din to. Hello, bless muna. At marami pa pong iba. At patuloy po tayong magsumubaybay sa programang ito at magbigay po kayo ng comment. And pass the link. Siyempre, sa aking pamilya, nakita ko na si Brother Noel kanina. Si Pauline. Hello, Pauline. Patuloy mo yung iyong maayos sa pagtatrabaho. Pero ingat sa pagtulog dahil madaling araw na laging natutulog tong batang to. At si Tricia, sabi niya pasahan ko daw siya ngayon. At salamat sa inyong pakikinig at inyong pagsubaybay sa programang ito. God bless everyone. Hello, Ma'am Marnelly. Yes, ma'am. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Ma'am Cynthia and Sir Maki. And syempre, binati na nila yung iba. Yung hindi nila nabati, yun ang babatiin ko. Ang cousin ko, kasabayan ni Ma'am Imelda na nanonood, si Saysay. Hello, Kaz. Laging present, sabi niya, tapos na kayo? O, diba? Hindi pa daw niya tapos nagtutupi, natapos na tayo. O, di ba? Ang dami nyo na nagre-request na extension. Pwedeng magtupi habang nakikinig. Opo. Yun po ang ginagawa niya nung last time. Tapos sabi niya, hala, natapos na pala. Tapos yung pagtutupi,
Correct. And ka-chat ko rin yung friend namin, eto medyo malayo nating viewer ngayon. From Sydney, Australia, si Sis Jo. Hello. O diba? Ang layo ng mga viewers natin. Nakita ko rin po si Ma'am Cecil Ampig. Buti pa Si yung Ma'am Jo Buti Cardenas. pa yung mga malalayo nanonood. Ay, sorry. Sige ma'am, tuloy nyo na po. Si Ma'am Jo Cardenas and si Sir Roel Royo. Ayan, dalawa. Mista ko po yan. Si Sir Roel, saan na naman po kayo ngayon? Mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. And si Ma'am Annalyn and si Ma'am Edna Tadeo. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Amen, amen. By the way, no po, medyo sumisikat kasi ang ating pastor sa social media ngayon dahil nga doon sa post na yon, no. Nagba-viral siya ngayon eh. At para po sa mga kasi public po kasi ito and warning lang para po sa ating mga members. Okay? First things first, no, bago tayo magtuloy-tuloy since naka-ere na po tayo eh. Gusto ko lang pong, I hope, and I do believe that Pastor will agree with me on this one na po. And of course, mga matatagal ng mga members ng ating simbahan. It is social media. Okay? It is given that not on social media you can praise people. Okay? You cannot, don't go after, wag kang mag-social media kung hindi ka handa sa mga pambabash. Okay? Wag kang mag-social media. Huwag kang mag-public kung ayaw mo makarinig ng hindi magaganda. It's social media. Well, basically, whether we admit it or not, ano man ang gawin natin, tama o mali, may masasabi ang tao. Okay? Tandaan nyo po yan. Now, kasi nagpa-pop up kasi admin po kasi ako sa page natin eh. So, nagpa-pop up sa akin. And please, huwag po kayong don't debate with others on social media. Wag. Hindi po ninyo yan ikalalago. Okay? After that debate, ang gusto nyo lang, mailabas lang yung gusto nyo sabihin. Everyone has an opinion na kung alam mo at ikaw ang yan ang prinsipyo ng ating mahal na pastor, kung ikaw ang mas nakakaunawa, unawain mo. Okay? Pero ang habol ko lamang po dito, naka-public tayo, they're free to do that. Bayaan mo sila. Okay? They have their own comments, pero yung makipag-debate po kayo sa kanila, nonsense na po yun. Ano po? They will not respect your opinion because they have their own opinion. So let them be. Okay? Ikaw na may banal na espiritu, sabi nga ng ating mahal na pastor, last Sunday, magpa-control ka sa banal na espiritu. Okay? Let the works of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit manifest in your life. Okay? So the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. I-apply po natin lahat yan. Bayaan natin sila. Let them comment what they want. Okay? Pero sa ating mga nakakaunawa at nakapakinig ng buo. Kasi the problem is, yun lang kasi yung narinig nila eh. Hindi naman yung buong message. Kaya ang pinakamagandang sagot po dyan, huwag kayo makipag-argue, i-post niyo yung link ng buong preaching. Baka by hearing the whole preaching, maintindihan nila kung bakit yun ang sinabi. Okay? Okay? Kasi ganyan po yan. Shorts lang yan eh. Di ba? Shorts and reels lang yan. So, it's like good for a minute. Okay? Pero sabi ko nga po sa inyo, ang pinakamagandang sagot dyan, i-post nyo yung link, that's it. Huwag po kayong makikipag-argue. Don't spend your time debating with them. They will not respect you. That is social media world. Welcome to the world of digital Babylon. Okay? Kaya yan yung sinasabi ko sa Team Focus. That is digital Babylon. Okay? So, huwag tayong mamuhay sa digital Babylon. Mamuhay tayo. Huwag tayong mamuhay in a digital age. Dito tayo sa scriptural age. Okay? So, kaya instead of arguing, taking time to argue with them, debating with them, pasok ka na lang dito sa Baptist Lunch. Marami ka pa matututunan. Okay po? So, ano lang yan? Pasabit lang konti kasi para hindi kayo magsayang ng oras. Sa mga PSSC student, huwag mapoprovoke. Magsulat na lang kayo ng Bible notes, papasa pa kayo. Okay? Lalo na sa alumni, sir. Lalo na sa alumni. Balik muna kayo dito sa simbahan. Maniwala ako sa inyo. Wag ako, oy!
Mag-involve muna, alumni, bago makipagdebate. Minsan, magaling lang tayo makipagdebate sa social media sa mga tumitiklop sa doktrina, pero dili ka naman nag-suluining ba? Sinasabi ko sa inyo, Mother's Edition kung saan tayo napupunta. Ano lang po yan. Because we're here, na Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli are here as, puso ng mga kapatiran ninyong nasa ministry. Okay? We don't want you to involve yourself doon sa mga, yun lang kasi mamaya ang habol nila That's it. After nyan, wala na. Tapos na. Masabi lang nila yung gusto nila. Alam nyo naman yan. Tandaan nyo po. Yes, masabi lang na matalino sila. Pero tandaan nyo po, kung nagbasa kayo ng Book of Proverbs ngayon, Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So kung grievous words ang ilalagay mo din doon, halo-halo kayo dyan. Hindi matatapos yan. Tunod-sunod yan. Sira ang testimony, sira ang araw mo, kalahin mo, ginising ka ng Panginoon, di ba? Dapat masaya ka. Tapos, ganyan yung bubungad sa'yo. Isus, pinatulan mo pa. Nag-away pa kayong mag-asawa. Gulo na lahat. Gulo na lahat. Di ba? Kaya bayaan nyo sila. Let them have their own opinion. Focus tayo sa favorite noontime show, The Baptist Lands. Okay? So, dito na tayo mga kapatid. Bayaan nyo sila dyan. Okay? So, yan lang po ay disclaimer alert and warning for the people of God, lalo na po sa ating mga taga-CSI. Okay? Tandaan nyo, that is social media. Sabi ko nga po, kung hindi kayo handa sa ganyan, huwag kayong mag-social media. Balik kayo sa Nokia 3210. Yan. Kung ayaw nyo ng ganyan. Totoo, di ba, ma'am? Di ba? Di ba, yan. Hindi mo kailangan na, sabi, the very root of the answer to those ay yung preaching ng ating mahal na pastor. Magpasakop ka sa banal na spirito. Let the fruit of the Holy Spirit manifest in your life. Kaya kung may totoong spirit, may Holy Spirit ka, magpasakop ka. Okay? Alright. So, once again, si Sir Julian po ata ito, ma'am. Yan. Shout out po kay Sir Julian. Huya, watching from Sangli. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon po, Sir Julian. Baka nilangoy nyo pa yung Sangli to Rojas Boulevard, sir, ha? Wag na. Tapos na kayo doon. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Nandito po tayo sa ating episode na kung saan ay pinag-uusapan po natin. It's all about being a wise woman. That is building her house. And again, sabi ko nga po, the very essence of a builder when it comes to the woman, no? Ang pinakamaganda pong tandaan, pag sinabi mong ikaw ay builder, at ikaw, di ba sir, sabi, ang builder ay lalaki. Yes, it is very true that the builder should be the man. Pinrich po yan ng ating mahal na pastor. But on the other hand, kung as you remember that preaching of our pastor, ang sabi niya po doon, kung ikaw din ay isang babae at gusto mo na mag-asawa, make sure that you are a builder. Bakit? Pag sinabi mong builder, hindi lang ikaw yung gagawa. Marami pong characteristics. Like for example, we have the group of Baptist builders na pag-usapan po natin ito last week. In every building organization, like for example, the builders itself, yung mga, mga malalaking kumpanya, DMCI, SMDC, yan. Yung mga sumisira ng bahay, tapos magtatayo ng mall. Hindi, biro lang mo ako. Diba? Yung mga ganong ba? Nagbibiro lang kayo naman eh. Di ba? Yung po ba? Yung ganun po ba? Yung mga ganyan. May mga specialty yan. Mahirap kapag ang isang grupo na builders, puro electrician. Mahirap kapag walang mga mason, walang mga laborers, walang mga engineer, walang mga architect. Now, the engineer and the architect of the family is none other than God. Amen. Okay? Now, the builder na inassign ng Diyos is the husband. As the leader of the home, siya ang builder according to the plan of the architect and the engineer, which is God. Okay? Now, down to the builder, yung builder mismo, yung kung tawagin natin yan sa construction ay foreman, hindi yan pwedeng hindi susunod sa plano.
Di ba? Sabihin man nating mas eksperyensado siya sa architect or sa engineer, but do not base. Kaya yan po yung tinuturo ng Bible eh. Huwag mong i-base ang buhay mo sa experience. I-base mo ang buhay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat tandaan mo, kahit ano pa pong talino natin, Diyos ang lumikha sa atin. Without Him, we are nothing. Diba? Kaya nga nandoon tayo sa structure, the engineer and the architect is God. Now, the builder is the Father. Now, bakit tinawag na builder din ang isang wise na woman? Because she will be the one that will support the builder. Mahirap po kapag puro foreman lang. It is all creating ideas pero walang application. Diba? Ngayon, pag nandiyan na yung foreman, ang sasabihin ng foreman, okay, this is the plan of the engineer. We will execute this. Ang unang gagawin ng susunod sa kanya is to support the plan. Dahil kapag hindi niya nasuportahan yung plano na yan, delikado. Maaring may part ng kanyang bahay ang mauga. May part ng kanyang bahay na weak ang foundation. May part ng kanyang bahay na konting lindol lang, mga 1.5 na lang lindol, hindi 1.5 na soft drinks 1.5 na lindol lang, tutumba na. Di ba? Kaya nga, ang isang wise na builder, marunong siyang tumingin ng magandang foundation. Now, yan po ang maganda kapag ikaw ay wise woman. Alam mo na yung foundation na tinatayo ng asawa mo ay matibay. So what will you do now if you are a wise woman that is building also your house? If maybe you are a mother right now or you are a wife right now, what will you do? Support it. Kaya nga sabi po doon ng Bible, every wise woman buildeth her house, but a foolish plucketh it down with her hands. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo nung mga nakaraan, nandoon yung warning po ng salita po ng Diyos sa atin, na ang sabi doon, be careful because through your action, you can destroy your home. Diba? Through your action, you can, tinan nyo po, as you look onto the social media now, okay? Sa pagtingin po natin sa social media, tinan nyo po yung mga nangyayari. Ang bilis maghiwalay mabilis magdesisyon na maghiwalay ang asawang babae at ang asawang lalaki, ang isang pamilya, madali lang sa kanila wasakin. For one reason lang. Specifically, ano yung one reason? Hindi lang nagkaunawaan. That's it. And ang sabi ng Bible, it's just a simple talk na pwede nyong pwede nyong upuan, pag-usapan as a family, as a couple. Kaya ngayon po yung sabi ng Bible, the foolish plucketh it down with her hands. Through her action, the foolish woman can pluck down the house. Can take the root out of it para mawalan ng bisa yung house. Pwedeng sirain by her actions. So that's it. Kaya nga po, nais ko pong i-remind ng bawat isa ng mga nanay na nakikinig po ngayon at mga asawang babae na nakikinig po ngayon, it is very evident na nakikita po natin ngayon nowadays, it's very evident nowadays that the family now is very weak. It's because the foundation that is built by the father as the leader of the home, by the instruction of the Word of God, with the power of the Holy Spirit, kulang ng suporta. Di ba? Kulang po ng suporta. Kaya nga po, ang pinakamagandang gawin po natin ngayon, sa mga nanay po na nakikinig po ngayon, sa mga asawang babae na nakikinig po ngayon, I know you have a lot of experiences when it comes to home. Maybe you are a full-time mom, maybe you are a housewife. Okay? Isang full-time mom, isang housewife, na kung saan, sabi ko nga po, kayo ang nakakakita ng lahat ng mga pangangailangan sa bahay. Diba? Kayo yung naiiwan sa bahay, kayo yung nakakakita ng medyas ni Bunso at ng medyas ng panganay nyong 40 years old. Lalo na ng tatay, sabi ni Ma'am Cynthia, Lolo Pogs. Diba? Yung mga pakalat-kalat dyan, kayo lahat nakakakita niyan. But it doesn't mean na you will base your position or your role on those things. Ang gulo-gulo naman nito, wala naman ganito. Kaya nga, yun po ang pagkakamali ng karamihan. Kaya nga sabi ng Bible lagi, huwag natin i-base lagi. Let us always let the Word of God be in our hearts. Bakit? If we will base our role in the family through our experiences, abay, delikado. Delikado. Magsasawa ka actually. Di ba, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli? Magsasawa ka eh. Akalain nyo sa loob ng isang araw, paulit-ulit yung gagawin mo, magliligpit ka.
magpaplansya ka, magtutupi ka, maglalaba ka, magluluto ka. Nagligpit ka ngayong araw. Kinabukasan, magliligpit ka ulit. Bakit? May kalat na naman. may kalat na naman. Parang naalala ko yung sinabing yung nakita kong post sa Facebook, ma'am. Laba, 2 minutes. Ang laba, 20 minutes. Ang paglilinis, 2 minutes. Ang pagtutupi, 2 weeks. 2 weeks yung pagtutupi. Ganun katagal. Mabilis na maglaba, mabilis na magligpit. Pero yung pagtutupi, pagsampay, mabilis lang. Pero pagtutupi, 2 weeks. Diba? Lahat relate dun eh. Tuyong-tuyo na yung so sobrang init, minsan planchado na yung damit, di mo pa tinutupi. Diba? So, paulit-ulit. Kaya nga, mothers and wives that are listening right now, if you will base your experience if you will base your role through your experience, magsasawa po tayo eh. But if you will base it as how God assigned you to do it, masaya ka. Kaya nga, you will become a wise woman that will build your house. Diba? So kaya nga, ngayon pong hapon na ito, sabi ko kanina kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelly, I know, again, sabi ko nga po, kahit sa fathers, sinasabi ko po ito eh, walang perpektong nanay, walang perpektong asawa, walang perpektong tatay, walang perpektong asawang lalaki. Lahat tayo ay subject to make a mistake. Isa lang ang hindi nagkakamali sa atin, Diyos. Okay? Kaya nga, dun pa lang, pag naisip mo na hindi nagkakamali ang Diyos, ibig sabihin, hindi po nagkakamali ang Diyos na naging asawang babae ka at hindi nagkakamali ang Diyos na naging nanay ka. Di ba? Minsan, ano ba ito, ma'am? Ano ito yung tinuturo sa mga seminar minsan? Ito, mga family planning, di ba? Kailan ka magkakaanak, kailan ka magkakaganito, kailan ka magkakaganyan. Lahat yan, tinuturo ng family planning. But, tandaan nyo po, pag nagkaanak ka, hindi ibig sabihin nagkamali ka. Pag nagkaanak ka, plano nila yun ng Diyos na bigyan ka anak. Kasi alam nyo po, ito po yung maganda po yung tinuro ng ating mahal na pastor. Eh. The wisdom that na ibinigay po sa atin ng ating mahal na pastor. Okay, shout out po sa mga wives. We're not here to make fun of you or i-disgrace kayo. Pero kung hindi ba kayo binibigyan ng anak ng Panginoon, di ba the best way to think of it is yung ipanalangin mo na maging katiwala ka. Di ba? And kaya nga sabi ng Bible that the fruit of a womb is a blessing. Kaya yan blessing kasi alam ng Diyos na pwede ka ng pagkatiwalaan. Kaya kanya binigyan ng anak. Di ba? Ngayon, hindi yan aksidente na nagkaanak. Of course, may mga aksidente. May mga aksidente nangyayari. Okay? Nabangga ng truck. Ayun. Nagka-hemorrhage sa loob ng tiyan. Lumaki yung tiyan. Diba? Pero tandaan nyo po, hindi aksidente na naging nanay ka ngayon. Hindi aksidente na asawang babae ka. Lahat yan po ay pasok sa plano ng Diyos. Diba? Kaya nga, meron tayong Baptist lunch. Kasi ngayon, itinuturo, kung bunga man na aksidente yan, itinuturo ngayon na ito yung kailangan malaman. You can be a wise woman. You can be a wise wife. You can be a wise mother. Kaya nga sa loob ng tahanan, we must first understand the role. Now, what is your role? You will be the one that will help meet. You will be the help meet for a man. Magiging tulong ka, magiging suporta ka sa lahat ng sinasabi ng iyong asawa at tinuturo ng iyong asawa. Kaya nga, again, sabi ko, no one is perfect. Pero you can be a great mom and a great wife. Amen. Okay? Don't aim for a perfect wife, a perfect mom. Wala yan. Tanging Diyos lang ang nakakaalam yan. Pero sa atin, magkakamali tayo, pero pwedeng magkaroon ng isang maayos na asawa at isang maayos na nanay. Po? Kaya let's listen. Now, sabi ko kay Ma'am Marnelly kanina, kay Ma'am Cynthia, of course, nandoon yung struggle at first, nandoon yung kanilang
labagban sa kanilang kalooban. Pero kailangan mangyari. Diba? Pero maganda po makarinig kasi ng testimony. Kasi alam niyo po, hindi naman magic na napunta sila sa ganyan eh. Huwag niyong isipin na, kasi kayo, perfect na kayo. Again, wala pong perfect. No? It's only by the grace of God. Tandaan niyo po yan. And what happened to them can happen to you also. Diba? Bakit po? Kasi sabi ko nga, we have the common denominator. Alin yon? Salita ng Diyos. Ganun lang din naman eh. At first, mahirap sa kanila. Pero once they started submitting themselves to the Word of God, everything follows. Diba? Kaya ngayon pong hapon, pakinggan natin ang kanilang mga testimony, no? At being a wise woman. Huwag kayong mahiya pag tinawag kayong ganyan. It's a blessing, sabi ko nga po eh. Pagpapala yan ng Panginoon. Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, go ahead po. Ay, naku, nung sabihin hello po muli sa mga mothers dyan. Nung sabihin ni Sir Maki na regarding magbigay ng testimony regarding yung topic natin as a wise woman. Sabi ko, pambihira, hindi kami wise. pero, yun yung sinasabi natin na yung parang kumbaga sa ating katuroan na yung sanctification unto perfection. Yun yung nais natin, di ba? Wala namang nanay na gustong sumira ng tahanan, masira ang kanyang asawa, masira ang kanyang anak, na wala siyang kaplano-plano man lang. Hindi ako naniniwala na may ganoong nanay. Kahit pa yung nanay na sinabing aksidenteng nanay, hindi yan. Mag-iisip yan kung paano maitatawid lagi, maiaayos ang kanyang pamilya. Kaya nga sabi dito, yung being a wife is a lifelong commitment. Biruin mo, commitment yan. Wala nang sukuan. Walang regret. Walang pagsuko. It is a lifelong commitment that comes with its own set of challenges and rewards. Talagang marami tayong mga hinaharap na challenges bilang mga nanay. Napag-usapan kanina yung mga gawaing bahay. Yung 2 minutes, 2 hours, tapos 2 days. Pero si Sister, ito yung taga Cagayan, yung sabi niya na hindi niya pinababayaan na tumagal. Sister Girlie from Cagayan yan. Hello, Girlie. Ayun po. Gusto po natin bilang ina, maayos yung tahanan natin, maayos yung mga anak natin, na tuwing aalis yung ating mga ama ng tahanan natin, ang goal natin, babalik siya na maayos yung tahanan natin, mayroon ng pagkain, na pati yung mga anak natin. Pero talagang darating yung time, parang sasabihin mo, parang ganito na lang, very routinary yung aking gawain yata. Parang pagising ko na lang ng umaga, isipin, ako personally, isipin ko agad pagkain, paano yung kakain yung yung aking pamilya. Yan, yung una talaga. Kasi ang katwiran ko, kaya nga tayo hirap sa trabaho, yung ating mga asawa, para meron tayo, una sa lahat, meron tayong makakain, syempre. Yun yung una. Tapos syempre, susunod-sunod na yan. Totoo, 24/7, walang katapusan yung trabaho ng mga nanay. Lalo na yung mga nanay na kapapanganak lang, may mga baby na aalagaan na hindi mo pwedeng iwanan na basta-basta. Habang nagwawalis ka, habang nagluluto, andyan, kumaari nga, nakasukbit na sa ating katawan yan di ba? Ayan yung mga nanay, talagang saludo ako sa mga nanay. Yan, si Ma'am Odessa, nakita ko na rin. Kaya talagang pagiging nanay, ito ay isang bukasyon na kung saan naandyan yung challenges at eventually makikita natin yung reward natin kung gagampanan lang talaga natin yung ating mga tungkulin. Sabi ko nga, may mga pagkakataon na nais na nating mag-quit. Pero tuwing naisin natin o planuhin natin na sukuan yung ating ginagawa, pero naniniwala ako, gusto natin, pero gagawin pa rin natin yung ating mga gawain sa bahay. Minsan, meron kami minsan. Ito, totoo to meron kaming argument ni brother na true to life. Meron kami minsan darating yung mga, hindi lang minsan, malimit. Argument ni brother Noel. Ganyan, palitan, ganyan, ng kanya-kanyang kuro-kuro. Pero, pero gagawin ko pa rin yung mga trabaho ko. Pagluluto ko pa rin, paglalaba ko pa rin siya, pag-aayos ko pa rin ng bahay. Ini-ensure ko na yung mga anak niya maayos. Minsan sasabihin ng anak ko,
itong mga sutil na anak na to eh. Mama, di ba kanina lang, parang ayaw mo kay Papa, pero bakit nilulutuan mo pa rin siya? Bakit ginagawa mo pa rin yung mga role nyo? Mama, kung ako yan, hindi ko nagagawin yan. Ayan, kasi wala pa sila sa actual na senaryo. Kaya mahirap magbigay ng tapos na yun, tuldok eh. Alam ko, bawat nanay, yun yung naisin natin. Eto, marami na naman mamaya. Palagay ko, marami namang mga nanay na talagang bibigay na naman ng puntos dito. Kaya natutuwa ako, yung being a wise, yung ibinigay ni Sir Maki last Tuesday, yung tatlong characteristic ba to ng being a wise woman? Yung ating consistency, yung ating commitment, and yung accomplishment. Yung accomplishment, dyan na natin nakikita yung reward natin. At yun na nakakapagbigay sa atin ang kasiyahan. Sabi ko nga, may mga pagkakataon na talagang dito sa mga anak natin, yung tuloy-tuloy nating pagsasabi sa kanila, pagbibigay ng instruction sa kanila, kung bakit laging paulit-ulit eh. Lalo na yung mga anak ko medyo talagang nasa age na, isang 24 at isang 26. Mama, paulit-ulit yan. Kako, hanggang hindi ko nakikita yung resulta, tuloy-tuloyin ko yan. Kahit may asawa na kayo, may anak na kayo, nanay nyo pa rin ako, i-involve pa rin ako sa inyong buhay kung paano nyo pa rin maiaayos. Kasi habang nanay kami, andito pa rin kami para gampanan pa rin yung aming tungkulin bilang mga nanay. Kaya sa mga nanay, huwag kayong ma-burn out. Kasi ang saya-saya kaya magkaroon ng mga ganun challenges. Tapos eventually makikita mo, kaya pala meron akong hirap na ganun, kaya pala pinagdaanan ko yon. Ngayon, eto marireceive ko itong reward na to. Parang ang sarap tapik-tapikin yung sarili. Very good, Cynthia. Banggitin niyo yung pangalan niyo. Sabi ko nga, nasa age na rin ako na minsan nalilimutan ko kung saan ko nailagay yung ganito, kung saan ko naipatong, mga ganyan. Pero sabi ko, minsan dumadating sa akin, doon pala, dapat maging mindful tayo doon sa mga ginagawa natin. Wag yung, kasi ako, mabilis yung kilos ko eh. Minsan nailapag kong ganito. Minsan, nakaranas na ba kayo na yung sapatos nyo, lalabas kayo, magkaiba pa na. Yan sa pagmamadali. Pero kapag yung mga simpleng bagay na talaga naalala ko, dito ko pala nailagay yung gunting o kaya yung salamin ko. Binibigyan ko reward sa sarili ko. Very good, Cynthia, naalala mo. Di ba kahit sa ganung maliit, yung pag-reward, yung sinasabing reward, hindi yan yung malaking-malaking ng mga bagay na kailangan natin yung nakikita lagi natin na pera. Dapat marami akong pera. Dapat maganda lagi yung damit ko. O di ba hindi, kahit sa maliliit na bagay, bigyan natin ng reward yung sarili natin. At doon sa mga maliliit na bagay na yon, mapapasaya natin yung ating sarili. Di ba, partner? Yes, I think papasok po doon yung contentment. Oo, kasi po, yun nga, na-discuss natin before na kapag masyado kang nagso-social media, nakukompare mo talaga yung sarili mo sa iba. So, as much as possible, hindi talaga tayo mag-social media. Ako po, mahilig akong mag-browse, pero hindi ako katulad ng iba na talagang nagbababad. In fact, kapag all throughout yung pregnancy ko, never akong nag-i-expose as much as possible sa computer, sa cellphone. Hanggang lumalaki yung mga bata, parang elementary na yung mga anak, high school na yung mga anak ko nung nagkaroon sila ng cellphone. Si JJ, grade 11. Kasi napilitan. Nung nag-pandemic pala, meron sila, pero hindi pa sa sarili nila talaga. Inalaw lang namin sila to create their Facebook or Messenger kasi kailangan. So, ako po, bilang military wife, nag-adjust po ako kasi ang bata ko nag-asawa 23. Tapos, baliktad kami ni Ma'am Cynthia, no? Nahirapan ako in a way dahil very career-oriented ako. So, ultimong itlog nga, nasusunog ko nga eh. Nilagang tubig na lang talaga ang kaya kong gawin noon panahon na yon. Na ang ginawa ng asawa ko, sinabihan niya yung striker, yung tagaluto dun sa opisina nila na huwag niyo kaming isama sa luto dahil mula ngayon, yung asawa ko na magluluto. Surprise! Sabi ko. Talagang natuto akong magluto ng itlog,
madali lang yung kanin kasi 'di ba ano lang naman yun, rice cooker. And dahil nag-start kaming mag-healthy living since nag-asawa kami, kumakain kami minsan dun sa alam mo yung pagkainan na walang karne. Tapos itatanong ko, ano po to? Anong mga ingredients? Ganyan. Para po matuto ako. Pero ngayon, madali na lang eh. Nasa YouTube. Anong gusto mong putahe? Nasa, 'di ba, YouTube University na eh. Lahat ng gusto mong gawin. At nung pandemic po, natuto rin po akong mag-bake ng mga lahat. Pag nagagawa ako ng sandwich, from scratch yun, lahat ng pagkain. Except, syempre, hindi man ako nagtanim ng lettuce. Lettuce lang yung hindi ko ginawa doon at yung mga cucumber. But all the rest, natutunan ko po yun. And hindi ko rin gusto ang, ayoko nang may labahin. So, ubos lagi yung labada. Pero yun nga, sabi ni Sir Maki, ang tagal talaga makapagtupi. Totoo yan. Guilty ako dyan. Hanggang ngayon, pag pumunta ka sa bahay ko, hindi na uubos yung bagong tuping damit at tutupiin dun sa sala. Kasi sa sala nakikita mo eh, di ba? Pag hindi mo, pag nandun yan sa kwarto, hindi na yan matutupi. So yun, I'm just blessed also, and I would like to shout out my husband na hindi niya ako minadali. He understood na I had to adjust. And until now, nag-a-adjust pa rin kami. Na parang, as much as possible, sabi ko nga, 'di ba, na-mention ko last time na I'm your soccer mom ako eh. Yung laging lahat ng activities ng asawa mo, activities ng anak mo, ikaw yung driver, ikaw yung taga-takbo, ganyan. So, minsan mula ako mapapaano sa bahay, mapapalagi, pero pag nasa bahay ako, ayoko naman din na umalis na kasi 'di ba po napuputol yung trabaho pagka Pero sabi ko ay hindi, dapat i-mindset ko na kaya kong i-multitask ito. So, as I grow old, pala talaga, you have to choose. Choice mo talaga na gawin ang nararapat. Especially yung pag-segregate ng mga gamit. Kasi sa kalipat-lipat namin ng assignments for the past 21 years, nakailang gamit na kami, ilang bahay na, ang dami po namin gamit na naipon na hanggang ngayon, dahan-dahan, sabi ko, kailangan ko na yatang bilisan kasi we have 8.5 years left in the service. Kailangan, before siya mag-retire, natapos na namin i-segregate lahat. Kasi hindi mo naman kailangan lahat yon, di ba? So, yung mga ganon na mga natutunan ko as a wife, and then as a mother, at talaga, nag-effort talaga kami na mag-research, ganyan. Nung time na yun, wala pa tayong programa. Of course, meron naman tayong naririnig sa pulpito. So, meron akong mga sinusunod talaga na pagpapalaki ng anak. Katulad nung sinishare ko naman sa inyo yung Baby Wise na sinulat din ng isang pastor sa US kung paano dinidisiplina ang baby pa lang. Ikaw na ang nagsiset ng schedule niya at hindi siya yung nasusunod. So, sa tiyan pa lang natuturuan na siya. Ganun po. So, as you grow older and more mature on becoming a wife and a mother, basta open ka lang talaga na matuto, mag-i-improve ka talaga. Pero pag reklamo ka na ng reklamo, na parang ang daming kulang, parang hindi ako nabibigyan ng time. Oo. Tapos matuto tayo na i-enjoy yung journey. Kasi before you know it, malalaki na yung anak mo. Before you know it, kayong dalawa na lang ng asawa mo sa bahay. Parang back to zero kayong dalawa. Anong gagawin yung dalawa? Alangan, sige kayo away araw-araw. Hindi, sa totoo lang kasi kapag yung military ang asawa, kasi meron silang mga personality na kakaiba. Lalo na ikaw, officer, talaga. Opo. Yun yung naririnig ko kapag nandun ako sa hospital. Yung mga asawa na nag-retard, parang feeling nila nandun pa rin sila, makomando pa rin sila. Yun ang mas mahirap. Mas mahirap, oo. Na parang, Another adjustment na naman daw yun. yes, civilian life, di ba? Oo. Na parang iba na yun eh, wala ka nang imamando. Wala na. wala ka Asawa nang mo na lang. tawagin. Kayo na lang. Wala, ikaw na lang. Ikaw na XO niya. Siya yung CEO, di ba? So, nakakatuwa po. I-enjoy po natin ang journey. Tsaka, katulad po ng sinabi ng mga kaibigan ko na marami kaming friends na, byuda na, sabi nila, Marns, hindi ko talaga makalimutan, huwag mo awayin ng asawa mo. I tell you, sabi niya, magsisisi ka pag one day kasi hindi mo alam eh.
bukas wala na siya. Sa susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, walang nakakaalam kung hanggang kailan kayo magsasama. So better yet, enjoy it, treasure it. Na, parang, ako meron akong points na parang, pag nagalit ka, ay, nga pala, you have to live the moment, I have to maximize kasi hindi mo alam when. Naiisip ko yung mga friends ko, sabi niya, ang hirap. Kahit na sinasabi mong lagi kayo nag-aaway ng asawa mo, marami kang hindi gusto. Lalo na, pagka yung asawa mo, kakwentuhan mo. At in one click, nawalan siya ng kakwentuhan, di ba? Yan yung challenge. Yan yung challenge talaga. So, enjoy the moment po. And syempre po, huwag niyong kalimutan, at the end of the day po, ang basis kasi natin na ma-enjoy natin siya is through the Word of God. Kasi yun lang na nagtuturo sa atin, ma'am. Kasi sabi ko nga who would ever thought na itong programang ito ang nag-lead sa akin na mag-understand more. Kasi nakakahiya May mga nagtitestimony dito, yung mga comments niyo po, hala, mas mahirap pa pala yung nadaanan niya. Yung mga na-interview natin, ma'am. Actually, yan yung purpose ng programang to. Oo. Akala nung iba, sila na yung nasa sitwasyon na pinakamahirap na at pinakadaling, tawag dito, kawawang sitwasyon, pero meron palang ganito na nanay, pero napagtagumpayan niya. Kung sa mga late na po na naging viewers natin, Oo. few years ago, meron po kaming naging guest dito. Imagine po, kinausap niya pa yung kabit ng asawa niya na pinatira sa bahay nila. Sa loob ng bahay, pinakilalang Grabe. pamangkin ba o Pinsan! Yun pala yung buntis na yun, as kabit na yun ng asawa niya. Tapos nung nalaman niya, chinera niya sabi ko ba, pag sa akin, taya ko na lang siyang pumunta impyerno. oh, sige, ayoko na i-share muna. Pero pambihira, no? Iba-iba talagang klase. Grabe talaga. Si Ma'am Seni, isa rin yun sa kanyang mga patotoo, Opo, di ba? diba Kung walang na- salita ng Panginoon, ewan niya. Baka Magpatawad. isa na sa kanila, ligwak na. Oo, totoo. Tsaka alam ko po sa inyo na mga nanonood, marami sa inyo na ito yung break nyo. Habang sa whole day, sa whole week na nai-stress kayo. Kaya mag-fellowship po kayo pag Sunday kasi Yeah, marami, oo. nakaka-chill po talaga yun. Oo, yung mga Oo. kwentuhang kwentong tawag dito, cowboy ng mga nanay. Oo. Lahat na nailalabas ng katuwaan. Marami kang matutunan po. At saka, before you know it, nakakapag-unwind ka na. Together with, at saka safe ka. Alam mo na safe yung kwento mo. Hindi ka matatakot na baka i-chismis ako nito. Kasi safe yung, yung nasisharean mo. At saka merong magka-counsel sa'yo na alam mong hindi kinuha lang yun sa baon, Kung saan, kundi talagang oo. sa salita ng Panginoon na laging nakikita mo nandito sa church. Amen. Ayun, yun po ang aming so far na mga, baka hindi nyo pa narinig or naulit na lang na mga testimony namin. Oo. Sa Yeah. totoo lang, kasi sinabi mo 23 ka, yun nga, baligtad kami, 32. Kaya sabi ko, nung mag-asawa, sabi ko nga, prepared naman na ako noon. Talaga, emotionally prepared na ako, spiritually. Pero andyan pa rin yung battle, andyan pa rin yung mga challenges, andyan pa rin yung mga bagay na kailangan mong pag-aralan. Ang pinaka-importante nga lang talaga, yung sinabi ni Sister Marnelly kanina, you are ready to accept new learnings. At ang pinakamalakit, malawak na pinto ay room for improvement. Wag niyong lagyan ng tuldok. Merong ganito, hirap na ako. Eto na lang laging ginagawa ko. Ang asawa ko pag dadating, nalinis ko na nga, andito na naman yan nilagay yung mga gamit niya. Para may sinusundan ka lagi. Papasok na CR, meron ka na nilagay na tsinelas sa loob ng CR, ipapasok pa rin yung tsinelas na nandun sa ay, nako. Kaya kailangan talaga marunong kang huminga ng malalim at mag-exhale ng maayos na uli. Bilang ng 10. Ay, kumisan, dapat mga 5 lang kasi may mangyayari na naman. Di ba mga nanay? Sir Maki, eto talaga, Yeah. mga baguhang kanto. Pero punong-puno na ng salita ng Panginoon. Yan. So, alam niyo po, mga kapatid, napakaganda. Thank you, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelli. Napakaganda ng mga ganong experience. That, sabi ko nga po, even though that you have your own story, and we do believe that, mothers, no? And wives that are listening right now, may mga kanya-kanyang story po tayo. And sometimes, darating ka na doon sa point na pipilitin mong maging wise woman ka. Diba?
Pipilitin mo maging wise woman ka, pero nandoon ka na sa stage that you're pushing yourself and you're encouraging yourself to be a wise woman, but seems like that nothing is happening. Di ba? Parang sabi nga nila, kulang na lang gumuho na ang mundo sa akin. Di ba? Nandoon ba? Pero alam niyo po ba, it is biblical. That's why, pansin niyo po, the very bottom line na sinasabi po ni Ma'am Cynthia kanina at ni Ma'am Marnelly kanina, the very bottom line is to submit yourself to the power of God. Hayaan mo yung Diyos. Hayaan mo yung Diyos ang manguna sa iyo. Hayaan mo yung Diyos ang siyang mag-control sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Hayaan mo kasi if you will not allow the word of God to do it, and if you will not submit yourself, lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Katulad nito kanina, ma'am, habang nagsasalita kayo. Ang ingay talaga. Ingay talaga nung page natin ngayon. Makasilip ko nga. Pag pindot ko, iba't iba. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya kung di kayo nakinig kanina sa pa-warning ko, sino-sino na nag-aaway doon, sila rin mga nagko-comment. Di ba? Ito po yan eh. Kasi katulad niyan, the point here is this. May opinion ka. Pero ano ba ang sabi ng Diyos? Di ba? Yun po yun. Alam nyo, naririnig ko to lagi kay Ma'am Cynthia, kay Lolo Pugs eh. Naririnig ko to lagi kay Lolo Pugs. May opinion siya, may gusto siyang mangyari, may gusto si Ma'am Cynthia mangyari, pero ano bang gusto ng Diyos mangyari? Kasi alam nyo po, sa mga wives and sa mga mothers na nakikinig po ngayon, oh yeah, maybe you will tell me, sir, bago ka pa lang, sa ka pa, ganyan. Well, it's not, I can say, brethren, that with all humility, no po, I can say that it's not about experience na anymore. Kasi sabi ko nga po, we have the common denominator, which is the Word of God. Kasi if we will base only on on experiences of others, abay lahat magaling. Walang magpapatalo. Walang magsasabi na hindi ako magaling. Sabihan mo ako na magaling ka, mas magaling ako sa iyo. Di ba? Di ba? Yung mga ganun ba? Sabihan mo ako na mas matalino ka, mas matalino ako sa iyo. Ganyan eh. So, in short, if we will base on experiences, anong maa-accomplish sa isang pamilya? Okay? Halimbawa, nandiyan yung tatay. Sabihin natin yung tatay is uneducated but he has the principle of the Word of God. Nanay is much more educated. Commonly, ganun po nangyayari, di ba ngayon? Di ba? Huwag ka mas may alam ako sa'yo. Pati yung diploma, naglabasan. pag ang diploma mo, isa lang, lugi ka pag dalawa kay misis. Kaso si Sir Julian, lugi ngayon. Maliban sa diploma, may bullring si Ma'am Marnelly. Sir Julian. Sidestep. May bullring din daw kasi siya, sir. May bullring din ba siya? Patas na pala. Galing PMA. So makikita nyo po, ganun, di ba? Kung pagalingan ang usapan, isipin nyo po, pag sa loob ng pamilya, nagpagalingan, abay, pambihira. Ang apelido ng pamilya nyo, magaling. Diba? Kapag nagpagalingan, walang mangyayari. Pero alam nyo po kung bakit napupunta doon. Katulad ng sinasabi nila Ma'am Cynthia kanila, Ma'am Marnelly, they don't even understand sometimes bakit kailangan nilang gawin to eh. Bakit kailangan darating sa punto ng pagkakataon, bakit kailangan hindi pwedeng masunod yung gusto ko? Diba? Bakit gusto ko lang naman bagong ref. Gusto ko lang naman bagong washing machine. Gusto ko lang naman, gusto ko lang naman automatic na washing machine. Gusto ko lang naman bagong ganito. Gusto ko lang naman yung lutuan ko infrared na. Tayo na lang ata di gasol. Pero alam nyo, mas safe pa rin ata yung gasol kaysa sa infrared. Di ba? Lahat ganun eh. Gusto ko lang naman ganito. Gusto ko lang naman ganyan. Bakit kailangan? Alam niyo po, wives na nakikinig po ngayon at mga mothers na nakikinig po ngayon, maybe sometimes you don't understand how to be a wise woman. Or sometimes being a wise woman in the home
sometimes nakaka-experience ka pa ng mga bagay. Pero alam nyo po ba, nakalagay po yan sa Bible. Sabi po dito ng Bible, in Proverbs chapter 20, verse number 24, man's goings are of the Lord. Yan ang pinakamagandang tandaan. Kaya nga kanina, sinasabi ni Ma'am Cynthia at Ma'am Marnelly, sinasabi nila kanina, hindi man nila naintindihan, pero the best way is to submit yourselves to God. Bakit po? Lagi mong tandaan, sabi ng Bible, nanay at asawang nakikinig ngayon, man's goings are of the Lord. Pag tinuloy mo yan, there's a question. How can a man then understand his own way? Di ba? So, you will never understand your own way if or not until you submit yourself fully to the Lord. Kaya nga, di ba, the first submission, kaya nga, doon po sa book of Ephesians, ano po yung tinutukoy po doon? Ano po yung tinutukoy sa book of Ephesians? Submit yourself, di ba, sa inyo pong asawa. Di ba? Dahil yun po ay pagpapakita na hindi po natin malalaman ang ating role in life had it not been pag sinubmit natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya wives and mothers na nakikinig po ngayon, okay, sa mga wives and mothers na nakikinig po ngayon, the best way to do your role, and if you want to excel and if you want to grow on your role as a wife and as a mother, submit yourself to God first. If you want to be a wise woman, and sometimes you don't understand bakit ganito, sir, ina-apply ko naman po yung naririnig ko sa preaching, ina-apply ko naman po yung naririnig ko sa Baptist Lunch, etc. Lahat yan, sir, ina-apply ko naman. Pero bakit may ganito pa rin pangyari? Try to take a look back if you are submitting yourself now sa Diyos. Because if you will just do, parang sa estudyante and sa military side ba, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly, na compliance lang. Pag compliance kasi ang nangyari, mga kapatid, you will just do it not for the fulfillment, but just for accomplishment. Yes, yes. Magkaiba po yun. Iba yung, kaya nga, di ba, sabi ng Bible, the desire accomplished is sweet to the soul. Di ba? It is not your desire. It's just, sige, kaya nga, di ba, ang famous na kataga, sige, para wala nang away. Tapusin na lang. Para wala nang ganito, sige, ganito na lang. No, para wala nang ganyan, sige, shake hands, bati na tayo. Shake hands na lang, mag-asawa, wala ka ng kiss. O sige, appear. Di ba? Bakit may mga ganon? Kasi, alam niyo po, when it comes to human perception, hindi mo talaga maintindihan. Di ba? Kaya nga, ang ganda mo, sabi ni Ma'am Cynthia, they have this experience, they have her experience like this, ganon din si Ma'am Marnelly. Pero the bottom line is, naintindihan nila lahat ng yon nung nag-submit sila sa Diyos. Diba? Kaya nga yan po yung sabi ng Bible, man's goings are of the Lord. The way, the goings, it talks about the step. Kaya nga in the book of Psalms, anong sabi? The step of a good man are ordered by the Lord. Man's goings, man's steps, ang steps ng isang tao ay sa Diyos are of the Lord. How can a man then understand his own way? Not until you submit yourself not until you submit yourself sa Diyos, maintindihan mo, nanay, at maintindihan mo bilang isang asawang babae ang role mo sa loob ng tahanan. And by doing that, you can be a wise woman that is building her house. Amen. Napakaganda po, no? Sa mga nanay, kaya nga ito po ay patunay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po sila magic na parang rapture ba na in the twinkling of an eye, ganyan na sila. Diba? Hindi parang gano'n na sa isang kurap lang, bang, host na sila kaagad ng Baptist Lunch. At may nasasabi na, no. Kaya nga po, sabi ko sa kanila kanina, ma'am, i-share nyo paano kayo napunta sa kalagayan na ganyan. Kasi it will take process eh. And it will mold you. The Word of God will mold you. Diba? Kaya nga, He's the potter and we are the clay. Kasi kailangan, bago mo maporma ang isang magandang vase, imumold mo yan ng maayos. Kaya hindi naman pumipindot ang Diyos ng auto-click eh. Parang Google Meet, auto-admit ba? Wala pong ganun ang Diyos. Talagang imumold ka ng Diyos. And not until you learn how to submit to the molding of God, you will never be a wise woman, wise wife, and a wise mother. Tandaan nyo po, being wise is not about education.
Being wise is not about what kind of education you have, saang school ka graduate. It's not about that. Being wise is not about that. Being wise is how you apply all those things that you have learned. That's being wise. Diba? Anong kwenta ng knowledge mo kung wala ka, pag gumalaw ka naman dyan, parang hindi ka natuto. Amen. Diba? Parang sa driver yan, ma'am, sa driving, diba? Oh. Pag hindi ka marunong magpalit kahit gulong man lang, anong klaseng driver ka? Hindi ako marunong magpalit ng gulong. Kailangan ko na mag-aral. Diba? Diba? Ganun lang. Basic. That is basic lang naman, ma'am. Sinasabi lang naman nila basic lang. Kasi that's the first thing that you need to do if you're a driver. Diba? So, ganun. Ganun ang mga kapatid. Being wise is not about what kind of school na nakagraduate ka. Being wise is not about how educated you are as a mother. Kaya nga, nawa po, no? Maganda po ito. Nawa, sa loob ng pamilya, huwag sanang magkaroon ng argument toward this na, mas knowledgeable ako sa'yo, tumahimik ka dyan. Huwag naman sanang ganun. Baka sabihin lang nila, Bible lang nagsabi sa yung leader, pero kung ako tatalongin, hindi ka leader. Medyo maanghang-anghang na yung balitaktakan na yun. Magano'n, no? Sabi, nakikita mo ba ang Diyos? Diyos lang nag-assign sa'yo. Kung ako titingin, nako! Diba? Mahirap naman pag nagkaroon ng ganun sa pamilya. Kaya wife, whatever experience you have, set that aside. And let the Word of God be in your hearts. Okay? So hanggang dito po muna tayo. Alam ko gusto pa natin magbasa ng comment, pero may kliyente na po tayong tumatawag at nararapat na para tapusin ang programa pong ito. And babalikan po natin itong topic. Maganda po. And please pray. Baka meron po tayong makuhang guest, and this guest will be, I believe that she will be a blessing sa atin. No? Kung available, sana igawing available siya ng Panginoon para magiging blessing. Kahit virtual, sabi ko nga po sa inyo kahit virtual ay maghahanap tayo para meron tayong may interview. Diba? Kaya po natin gawin yan, sabi niya. Kaya pag may volunteer po dyan, gusto nyo maging blessing sa mga mothers, wives na nakikinig po. Message nyo po si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marnelly. Para po wala po tayong magandang pag-uusapan po dito kundi para sa ikalalago ng bawat isa. Again, maraming salamat po. Hanggang dyan po muna tayo. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor, nasusunduin ko na ay ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, at along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, of course, the technical teams of the Baptist Lunch. Bumabati po kami ng isang magandang tanghali po sa inyo lahat. May God bless you all. And once again, the warning huwag patulan ang mga nasa social media. God bless you all. Have a blessed day ahead. See you on the next episode of your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Bye-bye. Wow, see you next Tuesday. Bye. The angels were assembled before the throne, singing songs of worship to the Lord alone. As they cried, "Holy, holy," the heavens filled with glory, but they had to step aside when they heard a song arise. It made the Father smile to see His child step forth and start to sing. Redeemed, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeemed, I am redeemed. I
that saved a wretch like me. I am redeemed. The saints were all assembled there in praise. The choir was softly singing, and every hand was raised. The preacher made his final plea to every heart that would believe. Then a hush fell on that place when a sinner felt his grace. The saints and angels did rejoice when the child began to lift his voice. Redeemed, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeemed, I am redeemed. I once was lost, but now I'm found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me. I am redeemed. I am redeemed by Lord divine. Glory, glory. Christ is mine. Redeemed, I am redeemed. The greatest song this mortal tongue can sing. Redeemed, I am redeemed. I once was lost, but now I'm found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me. I am redeemed. I once was lost, but now I'm found. His love has turned my life around. Amazing grace that saved a wretch like me.